Lord is in His holy temple, that all the earth keep silence before Him. Sa atong pagduol ug pagsimba sa Dios, ato karong awiton ng I love you, Lord. Ang Dios dalaan, dili malipay sa sala. Ang sala makababag sa atong pagduol sa Ginoo. Nakasala kita diha sa atong mga hunahuna, pulong o binuhatan. O sa atong kapakyasan, pagtuman sa iyang mga ipabuhat kanato. Apan ang iyang trono sa ganda bukas alang sa tanang mapaugsanon o mahinungsulon o moduol kaniya, ato karong isugid sa hilong ang atong mga sala. Salamat kaayo o Diyos nga imong trono sa grasya bukas alang sa tanan nga nagalugod kanimo uban sa dakong pagpaubos ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Salamat kaayo nga ikaw nagahindog kanamo karon sa imong habilin nga dugo nga giula dito ibabaw sa krus ug nagapapas nagawaktang sa tanang lama sa sala diha sa pulong, sa buhat, sa una-una sa among mga kapakyasan to painfully do sa mga butang na imong pabuhat kanamo o Dios. Salamat nga wala nay makababag sa among pagpadayon pagsimba kanimo karon diha sa espiritu ug sa kamatuoran kay kami imo nang gihinduan. Salamat sa imong ugma o sa kapasayloan sa sala kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Manindog tang tanan alang sa kapadayon sa atong pagsimba. In Psalms 118 verse 28 to 29 it says, "You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His love and mercy endures forever." So karon, bisag gamay na tanong magapadayon ihapon atong pagdayon diha sa atong pinuhi nga Dios kay siya faithful ug ang Ginoo maayo kay sa tibok natong kinabuhi. So ngayon din atong pasalamatan kay Igor ang atong buhi nga Dios pinahati sa atong mga awit karon atong ipakpak ang mga kamot. Lord, you are good and your mercy endures.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good.
Salamat, Lord God, because you are faithful, Lord God. Pag ikaw ganahanan, Lord God, and you are always with us, Lord God, no matter what, Lord God, challenges sa among kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord God. And Lord, we declare, Lord God, in our church, Lord God, that you are the center of everything, Lord God. Bisan sa among mga pagkabuhaton, Lord Jesus. Sa among matagusa nga kinabuhi, Lord God. We declare, Lord, that you are the center of it all, Lord Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Because Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, Nothing else matters. nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord. You will always be holy forever. Tungod kay ikaw man mao ang bugtong na Diyos. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are our Creator. Ikaw mo'y nagbuhat sa tanan. Ug wala yo'y sama kanimo, walay makatupong kanimo kay ikaw lamang mao gayud ang bugtong nga Dios, ang buhi ug gamanan nga Dios. Sa ikaw lamang gayud mao ang takos ug angayan nga pagapasalamatan, pasidunggan, pagasimbahon. Tungod kay there's no one else, there's no other God. Salamat kaayo po Dios nga bisan sa kaligid tungod kay walay electricity, walay power, Ginoo Amang, salamat that you are the light of the world. Ikaw mo'y nagahatag ka na mo og kahayag o Dios. Ug salamat nga kini dili makababag nga makapadayon kami pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug salamat nga ang imong balaang presensya, ang imong gugma mabati gayud sa matag usa kanamong sa magapadayon kami pagsimba kanimo. Ug salamat sa pagpangliok sa imong balaang espiritu nga magapuno usab sa matag usa kanamong karon o Dios. Ug nagabalaan na sa tanang bahin sa among pagsimba aron ikaw lamang gayud o Dios mao'y mapasidunggan, mahimaya kay ikaw lamang gayud ug wala gayoy lain. You are the one and only God, the one true God na nagdumog himaya imo lamang gayud because you alone are worthy. You are worthy of it all. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I
padayon gihapon ta sa atong pagsimba. Ug alang sa atong pagtibayahay sa usag-usa, atong gihapon awiton ang I love the thrill. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Yes, it's always a thrill na magkahiusa o simba. Inood nga usara ta diha sa Ginoo. Kung alang sa mga birthday celebrators karong si Manahuna, hapuno kang Brother Neto sa 6, kang Troy, unya sa 8, aning Arjan Paulines mura katong taga-ila na sa Marian na simba sa una mura taga dili pa sila taga Cebu kasi ulit na sa Ilaha. And then sa wedding anniversary ng John o kang Virtue couple, padayon ako pa ampo alang sa restoration sa ilang relasyon o sa Panginoon kay mo kinay na ampo na ko no o desire yun ni John. So, on behalf sa kinatibukan sa Good Shepherd Church, mo ay atong mga pag-ampo na ang tanan nga mag-celebrate og birthday karong si Manahuna o ingon man ang mag-celebrate og wedding anniversary. Ang Ginoo padayon nga magabugbo sa iyang madagayamong panalangin o maghatag kanila og long healthy life in spirit, soul and body o padayon yun nga magatubo ang ilang relasyon, ilang pagtuo, paghigugma, kadasig na pagsunod, pangalagad sa Ginoo alang sa iyang himayaan. Isang wala diri karon ang mga celebrators atong awitan ng gihapon o happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Madayon ka lang sa ako. In Psalms 118:1 it says, "Oh, give thanks to the Lord for His good, for His mercy endures forever." Ipadayag ta karon ang atong mga pagpasalamat ngadto sa Dios kung kinsa siya o sa tanan niyang nahimo kanato. May hapon sa tanan. Ngayon kailangan ko salamat ang Panginoon ng Diyos. Una ka na ginako, i-express na akong salamat sa inyo kay kanang say makuha ko ba pero nalanon din atong salamatan ng Ginoo kay sa tanan higayon siya ginahatag nato sa kinabuhi ng daan ang hatag isyon sa matag adlaw sa Panginoon ato matag adlaw siya rin naka-provide o bisan pa man sa mga problema labi na gid sa akong mga sa among kwente nga sa tayo akong i-share ninyo nga salamat ko sa Ginoo kay nagdesisyon mi nga sa mga to sa Panilan among wala ito among wanam ito unsay pamaagi apan yun lang nga di lang mga to sa basing
langan mo rin yapon, niya, daghan tayo mga istorya nga dili maayo, nagdidesisyon ni nga amo na lang ang pagkabayaran hinay-hinay o amo ang ang dagati ko nga amo natadatahan niya. Sa pag-ingon na mo ang pagkabuntag, pagka naglandang ni ato, wala kami mag-expect nga ang landang pagkahapon narinig kumpra na wala itong expect kay dili na mo suki. Ni-order o balik pagrumin, nag-ingon, Lord, kamaayo gudi mo, ganyan kami buntag na sino yung mga ibig panalangin mo kay nami kuwan. Iyan, ikitan ko, iyan din sa kuwan, tungkol sa among kalipay nga, kanang nag-provide nga kuwan ba niya, ang records sa balabal, kay isugo naman sa susya, naingon naman siya nga, nag-aila kong posibo, kay ang isugo na ko, mga posibo, pila sa kilo ang ilista dito, tagaan na mo sa resibo niya. Amo siya, dululan ko siya gatos, kaya pahilipay sa tunamo niya ba kay siya yung atod sa amo, silbi siya yung nagpanamot ito ba. Niya, naingon siya nga, ay, kira dili na lang kay kritihan masad ko ka ng, yan, may amo, ipugos, di niya duwato. Ingon niya, ay, di lagi kay, basta ikritihan na, sige, ikritihan mo. Yan, na niya kay, naghago ba yung anak. Ikaw, pasalamat niya na sa Ginoo kay ang Ginoo wala kay paglubad wala kinatuban niya ang tugma. Salamat niya na niya. Salamat sa bisan pa nila dito. Salamatan niya na po ang Ginoo na sa atin ang kinatulog sa dito. Sila na kuno na karo dito. Makasabot ko nila kay si Lisil o si Samito wala pagi kuan ba kanang ilang trabaho. Salamat sa Ginoo kay bisan sa kuan nang hatag siya kapasig sa panawas wala salamat nito niya. Ang Ginoo ri magkapamuhat na. Dungog gimaya iya ri sa atong buhi kay Dios. Ako salamat sa Ginoo kay kanang ato ra man ginatag kong Quran kanang ito na natong simba pagka Wednesday ko salamat niya murag kanang ka nang tayo na usay mo na sa tag mao kay usay di na ko makontrol bang makahila ko. Pero kanang dili mo sana ingon nga kanang nakahilat ta kay nagulang ako kay kanang mahilak pa kay dili na ko kanang kayo sa Ginoo ba. Nana niya kanang pero ako salamatan ng Ginoo kay kanang sa year 2025 kanang daghan kay mga pagsuway kanang naaga po mga bisita kanya po kay bisita pero dahil kay mga pagsuway na binigid kang nisilipa kanang kapila to siya na scam nila po na pag-ibig sa kanang na scam sa wedding organizer niya kanang basta dagay akong family ang Ginoo na kay bawat anak nga sa mga kalakasan yung ipanghimo pero ako salamat gyapon sa Ginoo nga siya gyud kanang kanunay gyud kanang bisan sa akong pagpuwang niya ang paglapas siya mga subuan salamatan gila kong Ginoo kay naagihapon siya matinud-anon gihapon sa among pamilya niya kanang wa gid niya biyahe ko sa din labi na gyud sa kanang financial na mga problema every time gyud nga namin problema na adjud siya kanang pamaagi nga kanang mahatag sa amuha kanang para lang mag-prove kung unsan gid siya ka maayo ang kinabuhi pero kanang katong gisulti ni ang supayan kay hapon kay awat sa adlaw ni nagkunaw mi kay kanang akong plano ka mag-start mi og kanang dry na lang kay kasagaran yung naman din ang order niya nailiket og palit og kanang abi na mo 400 pesos 40 day niya gipaluapan sa ganina kanang mga pastel siguro ka among suki nag-chat kay magbadaog 50 ka kilo so niya ana di ko nga kamayo gid sa Ginoo kay kanang kuan ba kay kami mo gud kanang sa bigod ni surrender di ko sa Ginoo niya ana Lord kanang kapon nagto kanang mistig argue ana kanang kuan ba niya ako Lord kanang ako na lang kanang hatag di mo rin kanang ibahala ni mo rin kanang ito paagi kung saan ka nang makabayad ni ba kay kanang kuan mo gud ako karon nga time kanang
Dili ko ka na mga aso, linis niya ba? Okay. Sa una, kami kwarta, mga imang po niya. Kung isa mo, ka na magpadasan, pero katong pagkuhan. Yan, siya magpadasan ko, ayaw mo na kaya. Malikang mo sa sanggang mo, okay. Manuwi ko ba na sila sa sisin? Ako na, kaya ito po nga, ang Ginoo kung kita kung akong dito na kung siya kung grabe ang Ginoo kung kita gid ba maagi kung isa na to na hinabi na yang Ginoo nga kana kung kita iya mga anak jud na ito kung sa Ginoo nga kita kana mapagot man kana na ima problema di masulban siya gid hatag sa ato ala ben kana wait kung kita sa iya mo na ako karon sa ako dito kumain nga kami for ako perfecto lagi ko ako sumit man ikamutan nga maksud ako inyong kung kasi mabubutos Ginoo ko sa ako mahin so pasalamatan din ako Ginoo ana sa imong Panginoon kang kinabuhi sa among pamilya o diri sa atong Good Shepherd family bisan na ang mga tentasyon usahay mo ako kay ko salamat sa Ginoo nga aning year 2025 nga kay mga pagsuway pero salamat sa Ginoo nga hangtod karon nagparo gihapon ko sa akong pagtuo kaniya o nagpadayon sa akong pagpangalagan diha sa tuwi nga Dios so tanan dugog maya iya dito sa I'm thankful for school tomorrow. I'm thankful for everything that my mama and dada gave me. So, dako gid atong pasalamat sa Ginoo no sa iyang faithfulness kita atong kinabuhi maayo ni kayo siya. And dili yun malitok tagsa-tagsa ang atong mga pasalamat niya kung atong tagsa-tagsa mo. Dalaygon yun siya atong siyang gila na ang tanang panalangin nagdumikan gayon kaniya o tanan dumong maya iya ra gyud. So padayon ta sa atong pagsimba karon diha sa atong iniusang pag-ampo iduko nato atong naulo. Among amahan nga langit noon, salamat kaayo o Dios sa for who you are. We thank you, we praise you, we magnify your name. Tungod kay ikaw man gayon dalaygon, ikaw ang tag-iya sa among mga inulaman nga kinabuhi. Salamat sa hangin nga among ginahanggap nga naghatag og oxygen sa among lawas Ginoo. Salamat kaayo sa imong makanunayon nga pag-aliman, pag-provide dayon, pagtagpo sa tanan namo nga mga needs gani more than what we ask for, more than what we deserve. Salamat jud kaayo Ginoo sa imong overflowing blessings sa lain-lain nga mga paagi. Blessings dili lang sa financial, sa material, kundi blessings sa imong gugma, sa imong kalipay, sa imong kalinaw, ang kinatibuk-an na bahin sa bunga sa espiritu nga among gitagamtam sa biya sa among kinabuhi. Ang panalangin sa mga lain-lain namong kasinatian kauban nimo Ginoo. Your faithfulness is new and your mercy is always new, day by day, every morning. Dalaygon gyud ikaw o Dios. Amahan, salamat kaayo. Ustimon man sa daghan kaayo nga mga lain-lain nga mga nasinatian namo kauban nimo, both the good times and not so good times, the highs and the lows, the abundance ug bisan pa sa panahon nga
sa kanihit Ginoo tungod kay time and again na sinati namo nga wa jud gihapon minimo pasagdi bisan pa during the toughest moments in our lives, even in the lowest moments sa among kinabuhi, among gihapon nabati nga ikaw anaa kanunay, ania kanunay kauban namo. Ikaw ang among Emmanuel, the God who is with us and who has promised us to be with us forever and ever. Dalay kong gid ikaw, O Diyos. Salamat, Amahan, that you are our Jehovah Rapha. Salamat kaayo nga sa miaging mga panahon sa diha nga ang kaaway nagaatake ka namong physically. Salamat na ikaw nagahil ka namong. Salamat nga padayon, you are the same God yesterday, today, and forever. Padayon kaming nag-lift up ya kanimo sa imo mga kaanakan, sa imo mga katawhan, Ginoo nga nagadugol kanimo. Dinala ang lain-lain nga mga physical challenges. Amahan, salamat nga wala gyud bisan unsa nga matang sa balatian nga dili nimo mahimo ayubon. Salamat that you are our healer. Salamat nga whether naaman sa balay, nahabilin, wala makauban namo karon tungod sa balatian sa lawas, ani aman karon dinhi ang mga nagkinahanglan og complete healing, Ginoo, the restoration of the soundness of the body, ug ang uban nga naa usab sa tambalanan o Dios. Salamat nga ikaw magahikap. Even just by your word, Ginoo, there is healing. Salamat through the precious blood of our Lord Jesus Christ. By your wounds, by your stripes, we are healed. Dalaygon yun ikaw, O Diyos, tungod kay ikaw labing gamhanan kaysa tanang pwersa sa kangit-ngit, Ginoo. Salamat sa kaayo, Amahan, na ikaw usab mao ang magahil sa mga anaa na kinahanglan o healing restoration tungod sa mga emotional challenges, Ginoo. Tingali ang uban na sa discouragements, na sa lain-lain nga mga frustrations tungod sa mga failures o mga traumatic experiences o mga abuses of different forms. Panalangini, Ginoo, heal the minds, heal the wounded hearts, heal those who have the emotional scars. Salamat kaayo, Ginoo, katong mga nag-undergo anxiety, depression. Salamat that you are the God of shalom, you are the God of peace, you are the God of restoration, you are the God of wholeness. Salamat kaayo, Ginoo, nga ikaw magpasiguli sa panglawas, sa mental health, sa strength in spirit, soul, and body, Ginoo. Kung bisan pa katong mga nag-undergo ug nagkinahanglan usab, Ginoo, financial healing. Salamat, Lord, nga ikaw mag-break sa magahatag og financial breakthrough, mag-break sa bondage sa mga finances, Ginoo. Salamat that you own everything. The gold is yours, the silver is yours. Ang kabaskog sa panglawas, ang mga lain-lain nga hiyas, lain-lain nga mga katakos, ang kaalam ng gumikan gayon kanimo, Ginoo. Salamat nga ikaw padayon pagpanalangin sa among nauna, sa among mga kamot, sa among kinatibukan, Ginoo, aron ang tanan namo nga mga buhat-buhaton diha man sa balay, sa mga trabahoan, sa mga negosyo, bisan pa man sa mga pag-eskwela sa imong mga kabataan, kaming tanan mahimong productive, Ginoo, mahimong magbabungahon, dili lamang alang sa pagtago sa among mga kinahanglanon, kundi labaw sa tanan alang dayon sa imong kahimayaan, kung ingon man sa imong pagpanalangin kanamo, Ginoo. Salamat nga kini mahimong usab nga paagi nga padayon mo kaming gamiton to be your channel of blessings ngadto sa labi pang nagkinahanglan, Ginoo, ug kining tanan alang gayud sa imong kahimayaan. Lord, salamat kaayo nga ikaw padayon mag-uban sa lain-lain nga mga bulwaton dinhi sa among taliwala, ingon man sa among mga kaigsuonan usab dito sa Biasong. Salamat, Ginoo, sa imong pagpamilihok gayud sa Good Shepherd Church,
bisan pa sa tanang Christ-centered Bible-believing Christian churches, ministries, parang churches and organizations, diin ikaw gayon mo ay gihimong pangulo, gihimong sentro ug ang imong kausa, ang ebanghelyo, ang imong mission, ang evangelism kanunay gyud mo gipadasko Ginoo. Ug salamat ikaw mga padayong panalangin sa mga ginahimo nga pagtuon sa imong pulong pinaagi sa Bible study, sa Sunday school, sa mga panagtigom, sa prayer meeting, sa mga panagsimba Ginoo, sa lain-lain nga paagi diin ang imong pulong gayon nagapid kanunay kanamong o Dios. Dalaygod ka ug salamat nga ikaw mga panalangin sa tanan nga imong mga alagad nga wala imong compromise dili magapadayon nga faithful diha kanimo imong likunon ug salamat sa anointing sa balaang espiritu Ginoo aron ikaw lamang gayud mo ay mahimong sentro ikaw lamang gayud mo ay mapatuboy mahimaya mahimong o Dios. Gamahan, salamat nga ikaw magmaluluyon, magapanalangin, usap sa matag usa ka panimalay, kining imong mga kaanakan Ginoo nga aniang karon, ug bisan pa katong wala makauban namo naa sa ilang tagsag sa mga balay, and wherever some of our brothers and sisters karon Ginoo, salamat nga ikaw magauban, magapanalangin, usap kanila. Ug salamat po Dios nga ikaw nahibalo sa matag usa ka need. Ug salamat nga ikaw gayon ang among Jehovah Jireh. Ikaw ang among provider po Dios. Ug salamat usab nga among usab nga gipadayon nga pagdala diha sa imong tiilan ang among nasod Ginoo magmaluluyon ikaw sa among nasod nga unta mabungkag na gid kani mga buhat sa kaaway. Bisan unsa nga mga strongholds, Lord, break every chain, ang corruption, Ginoo, salamat nga naa na-expose na, o dili unta tama na sa exposure, kundi masulbad, mabungka gayud ka na, Ginoo, o ang mga naa sa posisyon, Ginoo, ang mga leader sa lain-lain sektor sa katilingban, dili lamang diha sa government agencies, government offices, Ginoo, kundi bisan pa sa lain-laing sektor sa katilingban nga naa sa mga posisyon, naa sa sphere of influence Ginoo, nga makabaton gayud og tinud-anay nga kahadlok kanimo, tinud-anay nga pagdila ug pagigugma kanimo o Dios. Aron ang mga decision makings, aron ang mga programa, aron ang lain-lain nga mga kalihukan, bisan pa ang mga balaod nga ginapanday ug ipakanaog Ginoo, mahimo gayong minanduan kanimo subay gyud sa imong pagkamatarong uban sa kaangayan ug alang gayud sa kauswagan ug labaw sa tanan alang sa himong kahimayaan o Dios ug ang among nasod mahimo gayud unta nga tinud-anay nga Kristohanon nga nasod o Dios. Amahan, let the change begin sa matang usa kanamo o Dios. Padayon nga among pag-ampo nga ikaw padayon magaumol, magahulma kanamo so that we can really be the person that you want us to be. Alang gayon sa imong purpose o sa imong kahimayaan. O Dios, among ikaw gipasalamatan sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo diha kanimo in your perfect ways and in your perfect timing. Dalaygon gid ikaw kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, really answer me. So, sa dili pa ta magpatalingkong sa mensahe sa pulong ato usa nga patalinghugan ang mensahe sa awit. Teach my heart to listen. Mixed choir. Amen.
Lahat, magpampanin tayo. Pwede lang mix lang. Mix lang lagi. Apili na lang. May apil lang. Hindi na ko kabukoy sa hilo. Gamay naman po. Ato po, ato. Patumba no? Matumpay lang tayo. Voices clash, hearts stand. I'm tired of talking more than I pray. Help me pause before I say. When anger starts to rise, remind me of your grace inside. So be still and kind, just like you. Teach my heart to listen before I speak, before I move. Teach my heart to listen, to hear your voice, to know your truth. Slow to anger, slow to cry, quick to love and glorify. Lord, teach my heart. Teach my heart to listen, to listen. So much hurt in everything. Everyone wants to leave. You said peace begins within. So change my words, start deep within. When I don't understand, take my thoughts in your hand. Let my heart reflect your plan, not my own. Teach my heart to listen before I speak, before I move. Teach my heart to listen, to hear your voice, to know your truth. Slow to anger, slow to pride, quick to love and glorify. Lord, teach my heart. Teach my heart to listen. In every noise, Lord, He might come. In every storm, free my song. When I'm wrong, remind me of every fight. Teach my heart to listen before I speak, before I move. Teach my heart to listen, to hear your voice, to walk in truth. Slow to anger, slow to pride, quick to love and testify. Lord, teach my heart. Teach my heart to listen. Teach my heart to listen. Amen. Teach my heart to listen. Mao ang atong pag-ampo nga sa Ginoo nga iya ng tubrukan nga maminaw kaniya. Alang sa pulong sa Ginoo nga mahimong katuturanan sa atong pagpamalandong karon atong abihon ang Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nga nagaingon. Salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tutulan kaniya sa
matarong nga dalan. Salamat sa Ginoo sa iyang tulong na mahimong patutulan ng katuturan ng Diyos. Iyan sa nato at mga ulo mga Diyos. Salamat kaayo po Diyos kay ikaw nagalingkog na sa gahong sa balang espiritu sa imong alagad na imong gamiton pagtitik-titik sa imong mensahe kanamo karon. Salamat Amahan nga imong tulong will always will not return to you void but will always accomplish sa sumalat sa imong katuyuan sa pagpadala ni ini Ginoo sa imong pagpadayag ni ini kanamo ala ngayon sa imong kamayaan. Ini among ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So today is the 4th day sa tuig 2026. Sa tuig 2026 o First Sunday. Welcome sa First Sunday, unang Domingo sa atong panagtigong ining tuig 2026. Matod pa sa Cebuano nga kanta, bagong tuig, bagong kinabuhi. No? So once again, welcome ka na itong tanan ining unang Domingo sa tuig 2026. Ang atong gibasa nga teksto sa Bible, magtabang ka nato sa pagpahinumdum how to start this year 2026 right, no? Insakto subay sa kamubuton sa Ginoo. So dunay tulo ka ti nga atong pamalandungan karon base sa atong teksto nga gibasa diha sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nga sa English nagaingon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Or sa Latin version, and He will direct your paths. Kung sa Binisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing kung ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat kung tutulan kaniya sa hustong dalan. So, ang unang ati nga atong timan-an sa atong panaw ni tuig 2026 and of course onwards. Una is tune in ears. Ang atong mga dalunggan nga magapatalingog. Sa kanta pa, listen, teach my heart to listen, no? Ang atong mga idulungog magapaminaw sa Dios sa iyang pulong, sa iyang tingog. Nga ingon sa verse 6 nagaingon diha, in all your ways acknowledge Him. Or sa Binisaya nagaingon hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tutulan kaniya sa tanan mong mga dalan. So, ang atong mga dalunggan vital kaayo ni siya. Usa sa mga vital organs nato importante kay kung di ta kadungog, lisod kaayo sa communication, di ba? Ug kani ang atong mga dalunggan maoy mag-feed nato og messages usa sa organs kay pwede man atong mata, atong mga senses, no, atong mga kanang patita sa kabugnaw or kainin. Pero sa daghang mga messages muagi sa atong mga dalunggan. Atong hinumduman na ang communication, two-way process na siya, dili one way, di ba? Na ay sender, ang magtabi, unya na receiver on the other end, ang maminaw. Unya along the communication process, magbayluhay sa role, ang receiver, mahimo na sa sender sa diha nga motubag siya o mo-interact sa communication process, no? So, ang dalunggan, importante kaayo. Nga naman, usahay, iba diha sa panimalay, dili magsinabtanay kung kanang tungod kay wala kaayo gani maklaro kung sa to'y isulti niya. Muriya, bitaw dayon. Or usahay, wapag gani makadungog sa unsay sumpay, kay naminaw tarong muriya, pero dahil nga, dili kung ang unta angay kariya.
So, ikinahanglan ang dalunggan nga nagapaminaw gyud for better understanding, for better communication, or better interaction. O ingon sama sa ni ana ang atong relasyon sa Ginoo. Importante kaayo ang atong mga dalunggan nga in tune in gyud ta diha sa atong Ginoo. Kahinumdum ko, bata pa ko, either elementary na ko ato or early sa high school, or teenager na siguro pa ato. Dunay usan magpuyo sa balay, nga gisugo ni tatay, papalit ko something. Unya pagbalik niya, atong to nga, doon na sa ni bisita, bago pang niabot, unya, pagkakita niya sa gisugo, niingon na itong bisita, hala, wow! Kaya nga no, ang gipalit, imbes screen ang isugo, ice cream. Palit, oh, nakaingon bisita, wow, may pa-ice cream pa kayo. Kay screen man ang iyang gipalit. Kaya wag na minaw og tarong, no? Misugo tuod, nilakaw na yun, wag na tungkol, nakapalit po siya. Pero lain ang iyang gipalit. O niya si tatay, imbes masuko, nikatawa na lang, kilapit na naay bisita na nagwaw. Masalamat sa naay ice cream. No? Kinahanglan nato ang atong mga itulungo. Sa makadaghang higayon, nakadungog ta sa mensahe sa Ginoo. Yeah, either sa atong personal quiet time, kadungog ta mensahe sa Ginoo pinaagi sa mga awit, kadungog ta sa mensahe sa Ginoo diya sa mga panagtigong sa Bible study, Sunday school, prayer meeting, simba, sa kadungog ta diya even sa social media, no? Kadaghan-daghan na yung kaayong nadungog nato mga mensahe ang Ginoo constantly naga-communicate nato apan ang pagutana naminaw ba? Lahi man ang nakadungog, lahi nang naminaw, di ba? Bisan karon na idaghang mga sounds diri palibot nato, na ay sounds sa kalsada, diri sa atong tapad kaha, mga silinganan na siguro nang patukar, pero ang atong mga idulungog i-focus nato karon diri sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Pero kung dili nato i-focus sa ma-overpowered na sa uban ng mga messages ya sa atong palibot, no? O nga gikinahanglan i-remind ta sa pulong sa Ginoo. Kaya how can we acknowledge His ways unless naminaw na tune in ang atong mga dalunggan sa nato pag-acknowledge sa iyang pamaagi, sa iyang kabubuton diri kanato. So, ang pangutanan sa tagsa nato, na tune in ba ang atong idulong diha sa pulong sa Ginoo? Either at kung bisan asa ta kapita, even sometimes in the circumstances, you know, katong mga pagbaha, na ay mensahe ang Ginoo ni atong gipadala sa mga katawhan. So, ang atong hinumduman, nagpatalinong bata, tune in ba ang atong mga dalunggan? Kay nungdong po ko sa classic example ni tatay, may tungod sa usa ka tawo nga nagsunod og cooking session diha sa radyo. Unya, every other day man itong program, in the previous days, ang host naghatag na sa ingredients nga andamon para sa next cooking lesson. So, ang mga tao nga ganahan yung kaayo mo tuon kung mga bagong recipe, andam na diya sa iyang lamisa, mga tools, mga kitchen tools, kung ang tanan na ingredients, iya lang gihanay, giandam na daan. Kung naghinam-hinam siya, excited kaayo nga muluto o bagong putahe diha sa online cooking lesson. Unya, miingon dayon ang host, dugdug ka o paniti ang ahos, dugdug sad siya. Sunod, hiwaa ang sibuyas, hiwa-hiwa sad siya. Unya, niingon dayon, andama sunod ang karne, so iya sad nga giandam. Ibutang ang kamot sa hawa. Siya, saan na po ng karne niya? Ang kamot ibutang sa hawa. Unya dayon ingong breathe in, breathe out. Saan man yung putahian na amay
breathe in, breathe out. Kunya ningon iisa, ningon ba hiwaa o cube ang karne. So hiwa niya cubes ang mga karne. Set aside. Unya, iisa ang mga kabot. Left, right, left, right. Ya, hiwaa ang patatas. Kung putahi uy, nagsagol man eh. So, ingaday parihasa kadakon ang paghiwa sa patatas sa karne. So, kani, pagkatao-tao ninyo na, lukso! 1, 2, 3, 4, lukso-lukso sa siya. Kuy, lain na nila. Tempasa, o iya yung ginuol ng radyo. O iyang nadiskubrihan nga ang dial di ay sa radyo, ay sa una, wapa mo nang daghang social media, di ba? Wapa mo nang kalingawan, radyo, o kung walay TV, radyo, lagi ng TV mo ay alternative. So, pagtanaw niya sa radyo, kay in between two stations, nag-ilog ang signal sa duha. Motong duha ka programa, nag-ilog diya sa iyang igdulungog. Ako sa cooking class, ako sa exercise, paugunan sa kusog. No? So, lino siya. Apan doon na siya nakakunan na leksyon, pinaaging na to, na di ay parihan na to. Dapat in-tune kita diya sa Ginoo. Kay usay kung dili ta po sa Ginoo, maminaw niya. Maglipog tag isay paminaw. Ang Ginoo ba utingog sa kalibutan. Even ganit dunay so-called spiritual leaders na ay uban nga sinambugan ang pulong sa Ginoo, no sugar coated para to please sa mga katawhan nga maminaw. So ang atong paminawon lang yun ang pure, correct, true Word of God. Pinaagi sa tabang sa balaang Espiritu nga atong pag-ampo nga teach my heart to listen, my ears nga ma-tune in diha kanimo o Dios. Ang ikaduha nga teachable mind. Sa 5B nagaingon ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Lean not on your own understanding. Kay ang atong kaugalingong mga pagsabot, mga una-una usay, masigit. Ganit sa kadaghang igayon, kung if we are to honestly evaluate ourselves sa nangaging mga panahon, kapila kakta na dusmo. Kapila kakta na sipyat tungod sa atong human nature, the stubborn self-will. Siyempre, we suffer the consequences. No? Usahay, nanigayong ka, sa ligtas atong pagka-bright. No? Makalimot ta nga duna tay master nahilabihan ka pilong-pilong sa kadaghang pilong-pilong. Nawa rata sa kumingking murag abog rata di sa iyang atubangan sa iyang pagka-bright. He is the omniscient God. He is the all-knowing God. He is our wonderful counselor. Siya lamang gayon ang naibalo unsay insakto, unsay right, unsay pinakamaayo alang sa tagsa-tagsa nato. Muna nga niingon gyud ayaw pagsalig sa imong kaalam. Lean not on your own understanding. Bisag unsa pa nato ka bright, bisag unsa pa nato kadaghan og mga medals diha, mga academic awards. Apart from God, we are bound to fail. No? Muna ang atong pag-ampo, mahatagan ka sa Ginoo og teachable mind. Ang atong teachable mind nga anda maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay basig welcoming to open pud ang atong mind nga bisag unsa nga mga dictates sa kalibutan o punuhay sa akong nagiingon ka ng mga spiritual leaders pero sinambugan, sugar-coated ang pulong sa Ginoo basit o manaanata pa nga sa magyud. So, ang ato teachable mind na aron matudloan ta sa balaang espiritu sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, the pure milk, the pure word of God, ang mensahe sa Dios kanato. No? Usahay
naay mga bata nga naay gusto mo katon o pangayoon. But then, atong balibaran kay dili maayo nila litag bata gamay nangayo kutsilyo. Kaya balot ang makasama na niya dili kinaato yata ko sige dai duha iting kutsilyo, di ba? Or pareha anang bata na magkuan sa kalayo or sa ba to na iansi may anong lansa kunya kay curious magining bata sa kung sa padlong muhikap sa plansa gini di na paso no ingon na ang bata kung kita sad mga dagko nga nahibalo unsay makadaot unsay maayo ato silang balibaran unya ang bata sige di ako giyangungo hangtod nga usahay mayon ta kagahi bagud nimo tulo iingnan bitaw nga dili ko ayaw awan ba napasok ni noon or nasamad na hinoon di ba so ang ingon usab ni ana kita sa makadaghan pareha tag bata gahit ang mga ulo sahay dita kasabot o dita gusto mo sabot dita maminaw pag-ayo sa pulong sa Ginoo o dili teachable ang atong heart. So bisan kadaghan na nato nadungog ang pulong sa Ginoo, padayon gihapon tas atong mga pamaagi o gawi kay stubborn atong mga ulo kahit kaayo. Muna nga padayon kita mag-ampo uban sa tabang sa balaan espiritu. Na ako'y nabasahan nga gi-share testimony sa usa ka pastor nga sa ilang church dunay usa ka 80-year-old nga tao nga nagpastor pod sa una for 40 years nya hangtod na sa kanang dayon na niya ng kanang magsinta na nga hinay paghihapon ang hinay na ang iyang anang physical condition ba pero sige gihapon nagsimba sige gihapon simba unya kaning 80-year-old man who was also a pastor kada human jud kuno simba muduol gyud niya sa katong current nga pastor nga mo'y nag-share sa testimony katong senior pastor muduol gyud kada humagsimba and will always say salamat sa Ginoo kay daghan kay kog nakatunan na blessed kay ko sa mensahe sa Ginoo. Kung it humble down sa pastor na current pastor tingnan siya nga mas daghan siya kasi natian ako mas daghan siya kay balo kay senior pastor na sure siya at his age 80 years old who had pastor for 40 years mas lantik to kahibalo mas daghan na og eksperyensya kasi natian ka uban sa Ginoo and yet that senior pastor maintained a teachable heart nung padayagin siya salamat kay naapubag kung nasa nakatunan so ingon ana dili ta usahay pagbasa pa lang kay scripture reading pamilya na ana. So kung atong mind close na daan, wala kay teachable mind, then dili nato mabati ang mensahe sa Ginoo. Sa Proverbs chapter 13 verse 10 sa New King James Version nagaingon, by pride comes nothing but strife, but with a well-advised is wisdom. Sa New American Standard Bible, nagaingon sa, through overconfidence comes nothing but strife, but wisdom is with those who receive counsel. Ang kaalam maangkon lamang sa mga tao nga magmalinawaton sa mga maayong tambag, maayong pulong. Pero ang katong overconfident tungod sa pride na, graduate ko Bible school, wow. Dugay na kung nakuman kong basa sa Bible from Genesis to Revelation, pila na kay karaw na kong basa. So, ang pride o overconfidence, pagsalig sa atong kaugalingong kaalam na sa kadang-kadang ngayon, hindi yun na mabati ang mensahe
gosh, it's always new every morning, every day. Bisan pa ang mga bersikulo nga nangaagian nato kung kana minsay sa Ginoo nato doon na siya new revelation, new manna nga iya gitagana kanato ang ato lang is to have listening ears, tuned in ears, and teachable minds aron ang ikatulong ati ato usab nga matuman at trusting heart. Diha sa verse 5 no, nagaingon, trust in the Lord with all your heart, or salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Muna siya ang ikatulong. A heart that trusts the Lord, nagsalig kung nagsalik sa Ginoo 100% without any doubt. Huwag pagduka-duka. One time, si Jesus, katong nakiksulti siya ng tudlok sa mga katauhan. Diya sa Matthew chapter 18, ano man na nag-ingon siya, mao kini ang tinuod. Sa verse 3, nag-ingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kung mausab ka mo o mahimong sama sa bata, dili gayon ka mo makasulod sa ginharian sa langit. Pasabot ba ani nga nakita mga tiguan na o balik pagkabata? No. What was God meaning about it? Unsa may iyang pasabot? Ini iyang gipasabot kini nga gawas kung mahimong ta sama sa mga mawanawoy. Ibalik sa kay mawos na siya kay atong ang una ato na kamalandungan may tungod sa pagbaton o alang sa atong pagpanaw to have the right direction sa atong panaw in 2026, we have to have tuned in ears diha sa Ginoo sa iyang bulong. Kung ikaduha atong ipamalandungan, we should have teachable mind. O ang ikatulo karon nga atong pamalandungan, kabahin sa atong pagkamalandong sa Proverbs 3:5 and 6 is to have a trusting heart. Ang pagsalig, pukot na pagsalig sa atong buhi nga Dios ang 100% na walay pagduha-duha. So, ang question karon nano man nga ningon man si Jesus diya sa Matthew 18 verse 3 nga gawas kung mausab ka mo mahimong sama sa mga bata, dili kayo ka mo makasulod sa ginharian sa langit. It is not literal na magbinata ka o mahimong bata kalit. Kundi, unsa man ang naa sa bata, the faith of a child, no? Ang pagtuo sa bata, pure kaayo, nga magsalig gayon sa himpit. Ang bata, kung imong sultihan na mauna ang iyang trust 100%. Muna dili nato i-pain ang mga bata. Kahinundon ko sa testimony sa international president sa una sa Christian Children's Fund or CCF, ako na pamaling CCF kay sa World Vision. Miani sa Cebu sa una si Dr. Anton Gold. O matod pa niya sa dihang one time nibisita siya sa usab ka orphanage, lingin sponsoran sa Christian Children's Fund or CCF. Orphanage din sa Asia, nakalimutan ko kung sa tong country, basta dili to Philippines. Dunay usa ka gamay bata sa diha nga doon na siya sa building sa orphanage, no? Pila ka floor man ang orphanage. Iyang nadungog ang usa ka gamay bata diha sa bintana sa second floor. Unya sige panangpit niya ang tingog, Uncle Anton, catch me!
Wa gid siya mohangad kay ngano man. Sayod siya nga kumuyanghag siya basig mulayat ang bata gikan sa second floor kay sali kay bata dito sa bintana sig panangpit Uncle Anton catch me. No? So wala siya sa kapila nagbalik-balik dali-dali ni siya sutoy siya glakaw ngadto dayo sagdan aron iya dayong masakmit ang bata na dito sa bintana sa second floor. Ingon ana ang trust sa bata nga wa siya magunahuna unsa dito kahapon nga tuwa siya sa second floor niya tuwa sa ubos wa siya magunahuna nga basig dili siya masaw umulayat siya saligid siya nga catch me, no? So imo ni ana ang trust sa bata mo tong giingon ni Jesus, unless you will have faith and be like the little ones. Ang trust sa bata. Sama sa atong mabasa diha sa Biblia, ang sugilanon ni Abraham kay baluta nga gihatag ang one and only son. Si Isaac diha kaniya ug kang Sarai pa before si nanganak, gihatagan si Sarah o si Abraham, from Abram to Abraham, father of many nations, exalted father, no? Father of many nations, from exalted father to father of many nations. Gihatagan og anak diha sa ilang katigulangon. So ang iyang gugma sa bata, grabe kay kahinangog nga ang si Sarah very old na niya, barren niya, dayon gihil ang womb ni Sarah, nakapanganak diha sa katigulangon. Apan ang sugo sa Ginoo gitistingan siya kay murag ang iyang love, ang iyang focus dito naman sa bata. So miingon ang Dios, ihalad si Isaac ngadto sa Mount Moriah. Ang kita'y parent, ingon na ana nga ihalad ang imong anak o imong apo, sugot kata, apan pagkadungog ni Abraham sa sugo sa Dios, bisan buhat is iyang kasing-kasing. Lisod kaayo nga sugo. Pinangga kay niya si Isaac. Kay pugtong anak pa yun sa pagkatigulangon. Apan, without any question, without any complaint, bisan sakit kaayo sa iyang balatian, tungod kay sugo sa Dios, himpit siya na misalig sa kabubuton sa Dios. Busa iyang gidala si Isaac ngadto sa Mount Moriah. Wala siya maglangay. The following day, pagkahuman dungog niya sa mensahe sa Dios, the following day, niadto dayon siya ni tuman. It was the most difficult test para niya. But because of his trust in God, he willingly obeyed. He had a trusting heart. Kung tuon man, nakapasar siya sa testing sa Ginoo. Sa dihang nangutana si Isaac, Tay Abraham, di ana ang igsusunod, na ana ang halaran, hain man ang ighahalad. Unya ang tubag sa amahan ng tigulang, the Lord will provide. Jehovah Jireh. Ug tuon man ang Dios nagsangkap kaniya og usa ka ram o usa ka laki nga karnero nga maoy nahimong gihalad. Sa usahay na atay mga pangutana. Ilabi na kung daw dili ta kasabot sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. O usahay murag lisod ang sugo sa Ginoo kanato. Parehas sa usahay sa mga bata, nagdaghang kay pangutana ba, moingon nato usahay, unsa man ni ma, unsa man nila, unsa man nilo, unsa man ni pa. Then, di ra ba yung kontento sa usa ka tubag? Apa kinay follow-up question? Ano man, why? Daghan pa ng why. Why man, why lagi? Daghan ka ng ano man. Unya hangtod mo, ingon lang ta. Ay basta good, mauna na.
No? Sama po na anak. Usahay natin daghang mga pangutana nga dili na gyud matubag sa atong limited minds. Sa atong una-una, di kita kasabot labi na moabot ang mga challenges sa atong kinabuhi. Mga pagtayo, apan ang tingog sa Ginoo, moingon ka na to. Trust me. I am the Lord your God. I am that I am. Salit sa Ginoo sa panaw nato ni ining tuig 2026. Atong hinumduman so many times over and over, di pa malandungan na nato kung kinsa ang Dios. He is not just an omniscient God or the all-knowing God, but He is the omnipotent God, the omnipresent God. Ang Diyos nga nahibalo sa tanan, ang Diyos nga labing gamhanan, wala imposible diha kaniya. Ug ang Diyos nga kauban nato, labing gamhanan siya nga gani at minumduman gihimo niya ang kalibutan with just His word. Let there be light, and there was light. Ang creation, atong tan-awon, ang part sa human body, giunsa. Every part sa iyang paghimo, we are created in His image. Unya, hangtod karon o usahay, magduha-duha bagihapon ta. Nga ang Ginoo nag-ingon, trust me. Trust me with all your heart. Atong hinumduman, daghan kay mga sugilanon diha sa Biblia nga mag-remind nato kung kinsa ang Dios, kung unsa ang Dios. Giprotektahan niya si Daniel sa dihang gitambog siya sa lion's den. Ang bisan mapintas nga mananap daw, gipatakon sa Ginoo nga wala siya gikunis-kunis. Giubanan o giprotektahan niya si Shadrach, si Meshach o Abednego. Sa dihang gitambog sila sa hilabihan kainit nga fiery furnace. Usa ka hudno nga hilabihan kainit. Nang giubanan sila, nakita sa mga katawhan nga dili tulog ang tua didtong nagbarog. Wala maunsa, nahimong upat kay kauban ang Diyos nila. Kung pagawas nila, wagay nga ni maho nga sunog. Bisan gamay na lang nga bahin sa ilang sinina o ilang buhok. Wala doon na sunog. Giprotektahan niya ang mga firstborn sa Israelites sa diha nga miagi ang kamatayon. Alang ni adtong tanan nga nituman sa Ginoo mihid-hid sa dugo diha sa mga door jambs. Ang proteksyon sa Ginoo nagauban kanila sa ilang journey ngadto sa promised land. Nga daytime na ay panganod nagauban kanila. Sa evening na ay torch of fire na nagauna kanila. Unya pagkaon day by day, gisangkapan sila og mana, gisangkapan sila og kwe, og bunto para naapoy meat, og naapoy tubig. I-provide kanila bisan sa awaaw o sa disyerto. So we are to do the same, to have trusting heart. We are to trust in the Lord with all our heart. Busa, on our own, mahimo ba natong pagpa-float na ni ula? Katong kay upon? Hindi mo float to. Pero, kung musalig ka sa Ginoo, kung musalig ka sa Ginoo, dili ta mo palayo, no? Dili ta mo atong himog-himog, atong kaugalingon. Bisan pa difficult na situation, ang Ginoo magauban ka nato
tulog ta. Apan, ang Ginoo kun atong paminaon ang iyang pulong, kun atong mapaton kita og teachable mind, tune in ears, teachable mind, ug usab makabaton kita og trusting heart. He can even make us, he can ito lang bukay sa show sa iyo. Kare na ara, ano na lang ara. Dara, kare. No? He can even make us soar high. Diba? We can even soar high. Bisan daw ni soar ang mga sitwasyon sa kinabuhi. He can make us soar high. Ang ato lamang, ang yan ipangayon ka nato. Musalit ka. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct our paths. Pinakot pa, mga igsuon sa atong panahon ni Fluid 2026. Atong hinumduman, kanunay ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 3:5-6. Kung sa gani ang tulog kati, we are to have tune in ears, diha sa Ginoo, sa iyang tingog, sa iyang pulong, yan mensahe ka nato. Then we are to have, teachable mind. No, nga di kita magsalig sa atong right, sa atong limitado na kaalam. And katudog, trusting heart. Kung salig ka kabisan, salig ka kasabot sa mga sitwasyon, circumstansya sa atong pinabuhi, we are to obey God's word. Aron ang atong panaw in 2026 and onwards, mahimong subay sa dalan sa pagkamatarong sa Diyos kung labaw sa tanan alang sa iyang kabayan. Hinaot pa ang Ginoo nga panalangin sa ilawang tanan. Dayon karon sa atong pagkasimba, diha sa Give, and it shall be given back to you in full measure, pressed down, shaken together, running all over. Atong hinumduman, tungod sa dakong gugma sa Dios amahan kanato, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Unsa usab ang atong ihatag kaniya, ato karon daton ang atong mga halad, kapulo, pagpadayag sa atong gugma o pasalamat kaniya. Coming back to just me and you, just a heart song singing out of you. I remember the simplicity, just to feel you here is everything. Stand by your beauty. This is my offering, not for anything that I could gain, just to honor you and give you praise, like a fragrance broken on the floor.
motive, there's no hidden cash. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. Manindugta, salamat sa halad sa awit. Manindugta ato maminon sa Diyo. Good kay